Kausapin po natin kahit walang pasok. Teka, wala Oo nga nga ba? pala, no? Oo. Ang ating BIR Commissioner, si Commissioner Charlie Mendoza. Commissioner, magandang Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta na po kayo? Yeah, magandang umaga po Katunying at Ka Jerry at sa mga milyong-milyong tagapakinig ng Dos por Dos. Magandang umaga po. Wala rin bang pasok ang BIR ngayon? Meron po mga areas na wala pong pasok ang BIR. Opo. Pero dito sa Metro Manila, wala talaga, no? Dahil sa 20 other provinces. Opo. Opo. Pagka ba ganito, hindi ba affected yung inyong koleksyon? Katulad sa customs, pagka daw walang pasok Affected ang collection. Yung collection nila Sa BIR ho ba ganun din? Hindi naman po kasi meron po tayo mga electronic filing and payment systems. So karamihan ho ng pag-file ng returns at pagbabayad ng buwis ay ginagawa naman po online. Hindi na po nila kinakailangan magtungo pa sa opisina ng BIR. Unahin nga natin yung tungkol sa mga gamot dahil sa gamot. nakakatuwa yung balita na nadagdagan na naman ang Meron daw 14 additional 14 medicines for cancer, diabetes, TB, hypertension ang VAT-free na, Oo. Bachero. So gano'n na ho karami ngayon yung mga gamot na VAT-free, Commissioner? Sa kasalukuyan po ay umaabot na sa 2,277 ang mga gamot na VAT-free. At ang mga gamot po na ito ay gamot sa hypertension, sa high cholesterol, sa cancer, sa diabetes, sa tuberculosis, at maging sa mental illness po. Pwede po bang lahat na ng gamot VAT-free na, Commissioner? Ang dami na yan 2,000 plus Oo. 2,277 po. Last April, inamend po natin yan, umabot sa 2,263 at ngayon lamang po makalipas lamang ang ilang buwan ay nadagdagan na naman po ng 14 na gamot ang ating VAT exempt. Pag sinabi hong gamot sa cancer o diabetes o sa hypertension, lahat na yon, hindi ho by brand. Lahat na. Yeah, meron pong listahan ng mga gamot. Actually, paliwanag ko lamang Sige po ang nga, sige proseso. nga po. Ang FDA po ang nagre-recommenda sa amin na mga gamot na dapat maging VAT exempt. So ang trabaho naman po ng BIR ay ipatupad ang exemption na ito sa pamamagitan ng pag-i-issue ng isang revenue memorandum circular. So sa FDA po nang gagaling ang recommendation. Opo. Pero dun po sa tanong ko na basta't ba sinabing gamot sa cancer, lahat na ng gamot sa cancer o yung inirekomenda lang ng FDI na particular brand? Well, ang alam naman po ng FDA kung ano yung mga gamot sa cancer, yung gamot sa medical illness or sa tuberculosis. So lahat po yan, inirekomenda po nila sa atin para maging VAT exempt. Ayun. Actually, kung meron palang ganung kapangyarihan ang BIR administratively, sa level po Opo. ninyo, pwede po ba na exempt nyo na rin yung kuryente? Actually, yung pong pag-i-exempt ng mga gamot na ito from VAT, yan din naman po ay alinsunod sa batas na itinakda ng Kongreso. Okay. So So we are implementing the law po. Opo, kumbaga hindi extrang powers ng ni Commissioner 'yon, hindi. Yeah, hindi po ito extra powers ni Commissioner. Ano pong iba pa na nasa power ninyo na anytime pwede nyong tanggalan ng VAT? Aside from medicines. Ang pag-i-impose po kasi ng VAT ay provided by law, Congress. kung kaya't ang pagtatanggal ng VAT ay provided din ng law. So, marami pa po ang mga ibang VAT exempt na mga goods or services. So, nakadepende po yan sa Kongreso. On our part naman po, ipinapatupad po natin. Magkano hong mababawas sa kita ng gobyerno Oo, dito sa pag-alis ninyo sa VAT na ito? Hindi naman kasi 14 na gamot lamang naman po itong nadagdag na ito. I do not have the exact figures now, pero ang mahalaga po dito at nabanggit nga ng ating Pangulo nung SONA
na sa pagtatanggal natin ng VAT sa mga gamot na ito ay bumababa po ang presyo ng mga gamot na ito na magagamit naman nila para sa kanilang ibang pangangailangan. Ang totoo po noon, naikwento ko na po, Commissioner, kay Combachero, nung minsang umuwi ako sa atin sa Amerika. Oo, bumili po ako ng insulin. Napakamahal. Kung hindi ko lang talaga kailangan mag-insulin, ay hindi ako bibili. Napakamahal. Mabuti na lang dito po sa Pilipinas, ang laki ng kamurahan ng insulin versus sa US price. Dahil po ba 'yun sa VAT exemption? Maaari po. Maaari po. Pero mabalik lamang po ako doon sa tanong na yon kanina, na yun naman kasing natitipid din ng ating mga kababayan sa pagbili ng gamot. So may savings sila dyan na ibibili din naman nila ng ibang commodities, ng gamot, ng ibang gamot naman na maaaring hindi covered ng VAT exemption o ng pagkain. So ito naman po ay umiikot din itong pera na ito at nag-generate din naman ng indirect taxes. Kaya hindi na ninyo kinuwenta. Mabalik din sa ekonomiya, no? Ika nga. Okay, speaking of SONA na nabanggit ng Pangulo itong VAT exemption, nabanggit din po niya yung pagdaragdag ng mga malilibre sa pagbabayad ng buwis from 250,000 to 350,000. Tama ba yun? 350. Tama po yun. Sa kasalukuyan po kasi, under our tax code, up to 250,000 pesos ay exempt po yan sa income tax kung ang iyong kinikita sa isang taon ay hindi lalampas ng 250,000 pesos. At ang kahilingan po ng ating Pangulo sa ating Kongreso ay itaas ang exemption na ito from 250,000 to 350,000 pesos. At malaki po ang maitutulong nito sa ating mga kababayan sapagkat base sa aming pagkwenta, ito po ay mangangahulugan ng additional na 15,000 pesos annually na take-home pay ng ating mga kababayan. 15,000. At doon naman po sa kumikita ng mahigit sa 350,000 pesos is that could translate to an additional 17,500 pesos annually na additional take-home pay po nila. 15,000, malaki-laki din yun. Sa isang taon. Additional income. Gaano karami ho ang natantyan niyo na ho kung gaano karami makikinabang dito? Actually ho, ngayon ho, meron tayo mga around 5.1 million Filipino workers na exempt sa income tax based sa 250,000 pesos maximum na limit. Ngayon po, kung ito po ay itataas sa 350,000 pesos annually, ang tansya po namin ay additional 1.2 million Filipino workers ang may-exempt na rin po sa income tax. So ito po ay aabot sa 6.3 million. Pero hindi lamang po yan sapagkat kapag itinaas natin yung bracket to 350,000 pesos, may ripple effect po yun sa mga susunod na bracket. So yung mga kumikita naman ng 350,000 pataas, magbabago rin po yung tax rate nila. Kung kaya meron pa pong mga mahigit 3 milyong Filipino workers ang makikinabang din. Maganda. Pero hindi na pag-uusapan 'yun, ha. Kasi yung magiging computation ng 350,000 plus ang income, ang pagbabasihan simula na sa 350. Hindi dati sa 250. Tama ho ba yun? Totoo po yun. Ko doon? Tama po yun sapagkat mag-a-adjust po yung bracket. So hindi lamang ang yung mga magiging tax exempt ang magiging makikinabang dito, kundi even yung mga susunod ho na bracket ay makikinabang din. Ano hong kwenta ninyo sa mawawala sa gobyerno dito sa ginawang desisyon na ito ni BBM? Si Combachero ang taga-tanong ng mawawala sa gobyerno. Siyempre, dapat kukwentahin nyo yan. Kasi babawiin nyo rin sa iba yan Sigurado Pero yun nga po, hindi naman po, hindi natin siya dapat tingnan na fully revenue reducing measure lamang. Sapagkat yung additional 15,000 pesos na yun na take home pay ng ating
mga kababayan ay ipambibili din naman po Iikot nila din sa ng ibang ekonomiya. iikot din po yun magge-generate din po ng indirect taxes at magge-generate din po ng additional taxes naman doon sa mga negosyante na bibilhan naman nila ng commodities. Sa sinabi niyong yan, Commissioner, nangangahulugan ho ba na wala kayong i-implement na bagong taxes o wala kayong dadagdagan na bagong taxes dahil yung maibibigay naman, yung mawawalang kita ng gobyerno ay maibabalik Iikot din. naman. Wala naman siyang sinabi gano'n. Well, alam niyo ang trabaho namin sa BIRI Tax Administration or ang pagpapatupad ng ating mga polisiya, yung pag-i-impose po ng additional taxes is that belongs to Congress. Yes, opo. At kaya bahala na ang Kongreso kung saan sila maghahanap. Kumusta po ba ang May tax mga collection? proposal po tayo dyan. May proposal po ang Department of Finance. So, ano po yun? Pwede bang marinig ano yung mga proposal? Well, ang isa po sa proposal natin, sapagkat hindi naman po 1:1 yun, maaari rin talagang may mawawala na definitely may mawawala rin po na revenue sa atin. Because of that, pero tinitingnan po natin yung pag-a-adjust ng tax rates pagdating sa mga sin products. Sin products. So, yosi, tapos mga alak, ano? Mga sweetened beverage, single-use plastic. So ito po yung ilan sa mga panukala ng ating Department of Finance sa ating Kongreso. Opo. Last na lang, kumusta po ang tax collection natin, at least for the first 7 months of the year? Maayos po ang tax collection natin as of yesterday. Alam ko pong itatanong ninyo sa akin Kaya chinek ko na kagabi. As of yesterday, Pero as of yesterday. from January to July, actually nag-a-adjust pa ang figures kasi alam nyo naman po, until now, nagsasubmit pa ng collection report ang ating mga authorized agent banks for the collection for the month of July. But simula ho sa Enero hanggang katapusan ng Hulyo ay halos umabot na po tayo sa 2 trilyong peso ang nakokolekta ng BIR. As of yesterday, it's around 1,998 billion. At ang atin pong collection sa unang 7 buwan ng taon, kung ikukumpara sa unang 7 buwan ng nakaraang taon, in terms of gross collection ay mas mataas po ng around 5.16%. Versus target naman. Versus target naman po in terms of gross collection, as of yesterday, tinitinan ko po, we're up po by around 9 billion pesos. Ang increase po natin sa collection for 7 months is halos 100 billion pesos po. Laki. Increase. Now, over goal naman po, around 9 billion pesos po ang surplus natin in terms of gross collections. Saan po ninyo i-attribute As of yesterday. Saan nyo po ina-attribute yan? Well, ina-attribute po natin ito of course, sa tax administration. Alam niyo po, ang BIR ngayon ay nagsusulong ng isang taxpayer-centric approach. Alam niyo naman po na ang bulk ng collection ng BIR ay nanggagaling sa voluntary compliance, kung kaya't pinagsusumikapan po natin na maging mas simple ang mga proseso, mas madali ang mga regulations natin upang mas madali para sa ating mga taxpayers ang makapagbayad ng tamang buwis. And of course, sa enforcement po, yung mga hindi nagbabayad ng buwis, sinasampahan natin ng kaso. Meron tayong oplan kandado kung saan pinapasara natin temporarily ang kanilang mga tindahan kung sila po ay talagang matigas ang ulo at ayaw magbayad ng tamang buwis. Opo. May pahabol lang pala ako. Yung pong, last na lang, maikli na lang, Commissioner, alam namin kahit walang pasok parang may pasok din kayo. Yung pong minimum corporate income tax. Di ba sabi ng Pangulo, aalisin na rin yung kanyan? Yung ang tax. Yes, Opo, ako kung maipaliwanag ko lamang po, ngayon po kasi sa current na batas po natin on your 4th year of operation, subject ka na sa 2% minimum corporate income tax. So ang ibig sabihin po nun, yung iyong gross receipts minus yung cost of sales, yung resulta nun is yung gross income mo, merong 2% na computation yon. Pero exception po yan. Ang general rule po kasi is ang taxation ng ating mga corporate enterprises 20% or 25% subject to certain parameters. Pero ang basis po ng tax rate is after mabawas na rin po yung mga allowable deduction. So maaari na kapag binawas na ang mga allowable deductions, maaaring lugi ka pa. Or house break even ka lang or wala ka talagang babayarang batas. Subalit, kapag ganoon ang nangyari, titingnan po ibabangga ito doon sa 2% minimum corporate income tax at kung alin ang mas mataas doon, yun ang babayaran mong buwis. So very equitable po na
natanggalin ang minimum corporate income tax, especially for our micro and small enterprises, sapagkat yun nga po, ngayon sa kasalukuyan, maaring lugi ka, wala ka talagang dapat bayarang buwis, pero at the Bayad very ka pa least rin. magbabayad ka ng 2% minimum corporate income tax. Oo nga, ano. Mga gaano ho karami yan, yung micro and the small businesses na yan na covered ng utos na yan ng Pangulo? Yeah, ang tansya po namin dito, ang kwenta po namin ay aabot po sa 78,000 micro and small enterprises. Dami. Daming ang makikinabang makikinabang dyan. po dito. Opo, malaking bagay. Commissioner, maraming salamat po sa inyo ha. Saan ba yung ang ganda ng kurtina nyo ha? Thank you po. Magandang umaga po sa inyo. Kung po, sabi po ng isang nakikinig sa atin, si Teresita Atienza, parang mas friendly daw po ngayon ang BIR. Nakikita daw mo nila sa mga short videos na nasa social media. Congratulations po doon. Thank you. Maraming salamat po, Katunyin, Ka Jerry, at sa mga tagapakinig ng Dos por Dos. Maraming salamat po. po. Magandang umaga po, BIR Commissioner Charlie Mendoza.